So, buuin muna natin to mga kabengbeng, itong kalat natin dito. So, unahin natin sa lower receiver. Lower muna tayo. So, pin, spring, tapos lagay natin tong bumper. Okay, kailangan di tayo lalagpas dyan. Tapos didiinan natin to. Pitan na natin. Yan. Tapos yung recoil spring, ito po ang dapat nalagay niyan. Uunahin yung spring, saka pa lang po itong bumper. Yan. Kung binaklas natin to, nakabaligtad. Tapos itong kanyang receiver, kanyang trigger, tapos pin, tapos screw, so tapos itong kanyang lever, iniikot yan pag ganyan. Yan. Tapos yung pin dito, tapos yung spring dyan, tapos papasok natin to dito. Tapos yung screw, so okay na po tayo dito sa lower. Dito na tayo sa upper. So kabit na natin to. Yan. Tapos itong barrel, tanggalin muna natin ito dito para ma-thread natin na maayos tong barrel. Okay.
Tapos kabit natin to dito. Tapos kabit na natin tong pin. Ayan. Tapos kakabit na natin tong ayan, tapos kakabit natin tong bolt. Kahit sira yung bolt, kabit na natin para wala tayong kalat. Tapos kakabit na natin dito sa receiver. So ayan mga kabengbeng, buo na po siya. So sira po ito, tapos sira din po itong trigger assembly nya. So yan, nakakasa na po siya mga kabengbeng. Kaya lang may full auto na to. So tingnan natin yung puputok. Ano, nagpo-full auto na siya mga kabengbeng kasi sira yung trigger. Ganyan po mangyayari kapag ayan o, naka semi auto yan o. Tapos ayan o, nagbabinary siya. So pag binitawan mo tapos ano no, puputok, dalawang parang naka burst fire siya. Adi lalo na kapag naka full auto. Hala, ayaw kumapit. So ayan mga kabengbeng, nabuo na natin muna pansamantala para sama-sama pa rin sila, tapos baklasin na lang ulit kapag papalitan na natin ng pyesa. So ganun lang mga kabengbeng, maraming salamat, mabuhay po tayong lahat.